Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by GMA Public Affairs, interview kay Senator Amy Marcos. Tinanong siya kung bakit nabigo o napalpak yung planong kudita ng kampo ni Soto kahapon. Dahil papalitan daw nila si SP Cayetano. So, binulgar ni Senator Amy. Grabe daw panggigipit. Kung hindi madala sa incentive package, tatakutin. Okay lang, walang bumigay sa Brave 13. Kaya pasalamat tayo sa Diyos at nandyan pa rin yung majority ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito, pakinggan natin ha. Senator, bakit hindi natuloy yung coup kanina? Walang coup na nangyari. Walang Senate leadership change. Kahit ang over the weekend. Chismis lang yun. May operation yata na sungkitin ang napakarami sa amin. Ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sino tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Hindi naman tama itong pananakot. Ano yun? Matinadaan dyan? In relation to the... tingnan mo naman yung timing. Kung hindi pumayag na magpasungkit yung ilan sa amin, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Tama to tama. Hayaan natin ang batas at lahat ng mga patakaran. Ngayon, pinapalabas na naman na tumakas daw si Bato rito. Hindi ba tumakas yun? Lumakad ng malaya. Paano? May 72 hours. Wala namang PRO yung Korte Suprema. Wala namang warrant. Ba't hindi na lang nila sundan ang proseso ng ating batas? Kung may warrant yung ICC, pakita. Yung ICC warrant padala sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung kanilang counterpart dito sa Pilipinas, yung PCTC, pupunta sa korte na local court, buha ng local warrant na Pilipino. Ayun, ba't hindi nila sundan? Kesa napakagulo nito, tapos may siege of Senate pa. Ano bang klase? Nakakahiya tayo. Okay. Thank you, Senator. Senator Lauren. Senator, bakit hindi natuloy yung... Yan. Incentive, pangako. Ito, kagaya sa House. Malaki daw. Di umano ang incentive sa House. Kaya maraming bumoto. 257. So, Brave 13, incentive. Ito, mga pangako. Hindi, nadala. So, kaso-kaso ngayon, pananakot. Hindi pa rin nadala. Speaking of Bato, yung nabasa kong article, opinion ni Mr. Rigoberto Tiglao, ang plano ng Marcos Jr. administration, according to Tiglao, is talagang hulihin si Bato at ipadala sa ICC The Hague para matakot ang Brave 13. Kaya lang, na-failure sila. Laking kapalpakan. So, tama yung sinasabi ni Senator Amy na yung ICC warrant of arrest, bakit hindi idaan sa Interpol? Kasi lumalabas, hindi dumaan sa Interpol. So, from Interpol sana, ang unang makakatanggap, PNP. So, kung natanggap ng PNP, yun na, gagalaw na ang DILG-PNP. Ganon ang nangyari nung kay Tatay Digong. Ngayon, ang nangyari parang iba. From ICC, diretso ata, ito, nabasa ko lang na post ng isang retired PME general. Kini-question niya itong si Trillanes na hindi daw kasalanan ni DILG Secretary Rimulya yung hindi pagkahuli kay Bato dahil hindi naman dumaan sa PNP ang warrant. Ang dapat daw nasisihin is NBI at Trillanes kasi nga yung ICC warrant of arrest na yun na-bypass ang PNP. Supposed to be PNP.
ICC, padala sa Interpol. Interpol, ipadala sa PNP. Then, execute. Yun, hindi nangyari. Yan ang nakakapagtaka. Bakit hindi dumaan sa PNP? Kaya tama lang yung desisyon o stand ni DILG Secretary Jundi Crimolia at ang PNP na hindi enforce yung ICC warrant. Kaya, wala, nagkakagulo na sila. It's a total failure itong nangyari dahil, ayun, akala nila siguro madali nilang mahuli si Senator Bato. In-underestimate nila na 10 NBI agents kaya nang huliin si Bato. Kasi nga, sa pahayag ni Bato, sa interview niya kay Ma'am Jessica, so hindi inaakala ni Senator Bato na may NBI na naghintay na mag-aresto sa kanya. Pagpasok niya, nandun ang mga NBI. Nung nagpakilala na NBI, problema lang ang NBI kay mga babae ang unang nag-approach kay Bato para arestuhin. Mga babae, 2 babae, yun ang kamali nila. Kaya yung dahil babae, ang laki ng katawan ni Bato, nung hawakan na ng 2 babae dito sa braso para siguro i-wrestling na. Alam mo yun, pag ginanon, iganon ang kamay mo, na ganon, tapos pusasan ka na. Mga babae, na-wrestling ni Bato, nakawala siya sa pagkahawak ng 2 babae, then takbo na. The fastest run in my life. Ang sabi niya. Hello, hanggang nadapa, nasugatan, bangon, hanggang nakarating siya sa session hall. Yon ang pagkakamali ni Trillanes, pagkakamali ng NBI, kaya palpak na palpak sila. Kaya, to me, that's God's intervention. Kaya nagtagumpay ang kudita sa Senado. Ngayon, taong bayan ang panalo with Brave 13 standing their ground. Tuloy-tuloy na po ang impeachment trial ni VP Sara. Tuloy-tuloy na po ang resumption ng flood control hearing para magkaroon ng hustisya yung nakawan sa grabing nakawan sa kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay sa natabangan og yero. So mauna ni ang hitsura sa iyang atop. Mauna ni ang kadako sa buslot. So nangaputol na gyud ang uban oh. Kita gyud nato nga wa na gyud kaayo. So karon mag-atop na ni sila sa nahatag sa ilang yero. So mapulian na gid ni ang ilang atop nga buslot na. Og karon mao na ni ang yero nga nahatag nga natabang sa ilaha.
karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Makita gid nato nga napulihan natong ilang atop nga mga buslot. So maayo na gid karon. Salamat sa Ginoo nga na pulian na gid among sin nga buslot. Salamat sa naghatag kayo sa sin sa amo kay nakaatop man. Kinsi nakatuig na among sin aya pa na isdan. Oo, so salamat kaayo. Salamat ka.